ng mga bagay. Patient lang po, pupunta tayo dyan para masagot natin. Ngayon, ang banal, ano pa? As-salam. As-salam. Ano yung salam? Free from all defects. Kita mo? Free from all defects. Sa Tagalog, ang sakdal, ang walang kapintasan. Yan po ang Diyos na nagpapakilala sa Quran. Kaya mga kababayan, kung napaniwala kayo, ang Diyos ay may kahangalan, kayo po mamili. Meron naman kayong pag-iisip Totoo ba? Tama ba? Na yung Diyos ay may kahangalan? Stupid daw, sabi. Foolishness. O, ang Diyos ay ang Diyos ay perpekto, dalisay, walang kapintasan, free from all defects. Alam niyo yung flawless? Alam niyo yung flow? Di ba pag sinabi mong flawless ka, yung dictionary kapatid, di ba? Makinis. Kasi yung flow, may depekto yun Hanapin natin sa dictionary yung salitang flow. F-L yun, di ba? So, ito kapatid, pakisabi mo nga. Ito flow. Tingnan niyo yung flow. Pag sinabing flow, halimbawa, binati ka, uy, yung kutis mo flawless Sabihin, makinis yun. Walang kurikong, walang peklat. Kasi may less sa uli. Oo, okay. Okay. Yung flow, walang less. Ito flow. A crack. Crack. A defect. Defect. Imperfection. Imperfection. Any weakness that makes a person or thing that things less than perfect. Less than perfect. Less effective. Less effective. etc. O, kita mo? May depekto. Ako bumili ako ng appliances, may defect. Tanggap ko yun, appliances yun Gawa ng Diyos yung Diyos pala ni Soriano, may depekto. Kasi may kahangalan. May sagot yan kaya lang inamin niya bukod tanging mga ngaral siya Buti nga si Obidos, ayaw aminin yan Idiomatic expression niyan, Rashid. Nagbigay pa sa akin ng example. Katulad din yan sa Quran niyo, Surah Al-Imran, chapter 3, verse 54. Sinagot ko siya dun Mali siya dun Mali siya ng translation na ginamit dun. May sagot ako sa PFB dun. Panoorin na lang po ninyo. Biruin mo, bukod tangi siyang mga ngaral na tinuturo sa inyo mga kababayan, ang Diyos ay may kaangalan. Biruin mo, sa Quran, ang Diyos ay as-salam, free from all defects, ang sakdal, ang walang kapintasan. Sino pa? The giver of security, the watcher over his creature. Kita mo? Tagamasid sa kanyang mga nilalang. Hindi lang sa tao. Nagmamasid sa kanyang nilalang. Nagmamasid. Tingnan nyo Sa isang talata po, tingnan nyo. Si Allah, ang Diyos po sa Quran, ganito. Saklaw niya ang lahat ng bagay. Ikaw ba, Brother Harun, halimbawa, gumawa ka ng appliances? No? Aircon, halimbawa, ginawa mo. Siyempre, hanggat maaari, ayaw mo rin mag-overheat yan. O bread toaster na lang, para mas madaling intindihin. Siyempre, yung bread toaster, mag-overheat yan pag pinabayaan mo. Sobrang init. Ikaw ba kaya mong bantayan yung bread toaster mo 24/7? Siyempre hindi. Bread toaster lang yun. Paano kung may ibang ginawa ka pa? Di ba? Paano kung meron ka pang ibang iniintindi, trabaho mo, anak mo, inaalagaan mo? Hindi natin kaya. Na sa bawat sandali, nakatuon yung pansin natin doon sa ating ginawa, ano pa man ginawa natin. Ang Diyos, sa Quran, siya po, pagkatapos niyang lalangin ng bagay, siya nasasaklaw niya ang lahat ng mga bagay na ito. Ang lahat ng kanyang nilalang. Hindi siya napapagod. Mantakin mo yung pagtustos, pangangailangan ng kanyang nilalang, siya ang nagsusustento. Is the best of disposer. The best of disposer of affairs. Siya lamang, wala ng iba.
Ang dami-dami, hindi mabilang ang kanyang nilalang. Di ba? Tinan nyo, pakinggan yung sinasabi ng Quran, ha? Tinan nyo, ha? Ha? Sana mamulat kayo, mga kapatid. Dito po sa isang talata po, sa surah Talaq, chapter 65 po ito. Ang sabi po rito, Allahu alladhi khalaqa as-sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru baynahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadirun wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilm. It is Allah who has created 7 heavens and of the earth, the light thereof. Si Allah ang lumikha ng 7 kalangitan at ng lupa na katulad niyaon. His command is sent between them. Ang kanyang mga utos ay pumapanaog sa pagitan nito. That you may know, upang malaman ninyo that Allah has power over all things. Upang malaman ninyo na si Allah ay may kapangyarihan sa lahat ng mga bagay, and that Allah surrounds all things in His knowledge. May ilmi, may salit siya in ilm, ang sabi sa Arabic. Upang malaman ninyo na si Allah ay may kapangyarihan sa lahat ng mga bagay, at si Allah, nasasaklawan niya ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Kanyang kaalaman. Diba? In His knowledge. Yan ang Diyos sa Quran. Yan ang Diyos sa Quran. Siya ang tagatustos ng lahat ng kanyang nilalang, ang watchers over all creatures. And the Almighty, ang pinakamakapangyarihan, the compeller, the supreme, that and glorified is Allah above all that they associate as partners with Him. Alam mo ninyo, sa Quran, pag sinabi, meron kasi sa Quran yung tinatawag na tasbih, yung pagluwalhati kay Allah. Yung pagluwalhati kay Allah, pag nabasa nyo sa Quran yung subhanallah, luwalhati kay Allah, katulad halimbawa dito, subhanallah amma yushrikun. Ang unang-unang binabanggit doon, kapatid, si Allah, maluwalhati si Allah. Tapos negation yun kaagad, pagtatanggi, pagtutol sa mga depektong sinasabi ng mga tao patungkol kay Allah. Yun ang tinuro sa atin ng Quran . Kaya nga tayo subhanallah, pag medyo nakakarinig tayo ng hindi maganda na patungkol sa Diyos, patungkol kay Allah, subhanallah, luwalhati kay Allah. He is free from all defects that you are uttering. Yung sinasabi mo sa Diyos, siya ay malaya dyan. He is free from all what you uttered. O ano man na sinasabi mo, luwalhati sa Kanya. Siya ay mas mataas. Glorified is Allah. High is He above all that they associate as partners with Him. Siya si Allah, the Creator, the Inventor of all things, the Bestower of forms, tagahubog ng ating itsura. To Him belong the best name, and that is in the heavens, all that is in the heavens and the earth, glorify Him, and He is the Almighty, the All-Wise. Ang ganda ng katangian, napakaganda, ang ganda-ganda ng katangian ng Diyos, ayon sa Quran. Siya po ay perfecto, siya po ay as-salam, siya po ay free from all defects, siya po ay ang sakdal, ang walang kapintasan. Sana makatulong sa inyo to. Ngayon, tandaan ninyo tinututulan natin ang Diyos ay may kahangalan. Ngayon, tinip ko naman yung sinabi niya . Isa sa mga sinabi niya ay isa din daw sa mga hindi kayang gawin ng Diyos yung makapagsinungaling. Meron pa, magsisi. Binanggit niya yung bilang. Alam mo yung bilang, numbers. Meron dyan sa bilang, chapter 23, chapter 23, verse 19. Binanggit na to. Ito raw isa sa mga hindi kayang gawin ng Diyos. Pupunta ho tayo dyan Kaya bang gawin lahat ng Diyos ang lahat ng bagay? Kaya ba ni Allah gawin ang lahat ng bagay? Pupunta tayo sa Quran. Kasi yun ang kanyang premise, bro mo. Ang sabi niya,
hindi raw kayang gawin lahat ng Diyos, gagawin ang lahat ng bagay. May mga bagay na hindi siya kayang gawin. Katulad nito. Ito. Sabi mo, chapter 23, verse 19. Una, sinabi niya, hindi makapagsisinungaling. Pangalawa, tuloy. Okay. Chapter 23, verse 19. 19. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Okay lang, kapatid. Yan naman, para nga pala sa mga taong nagsasabi, ang Diyos tao na, Diyos pa. Tinan mo, ang Diyos ay hindi tao, ni anak ng tao. Alam nyo, si Kristo, anak ng tao, kung tawagin sa Biblia. Ilalabas ang Diyos, hindi rin anak ng tao, kaya mali sabihin, Diyos si Kristo talaga. Yan naman, na magsisisi, ayan, tutulan ko sa dyan. Sapagkat yan, may contradiction dyan. Sapagkat doon sa isang talata ng Biblia, Genesis 6:6, nagsisi siya. Basahin mo mga kapatid, bago tayo Genesis chapter 6, verse 6. Yung unang chapter ng Bible. Genesis chapter 6, verse 6. Akin yan, kapatid, ako na lang muna. Para tapos yan, papasahin po ninyo yung Genesis chapter 6, verse 6. Ang nakalagay po doon, at nagsisi ang Panginoon na nilalang niya ang tao, nilalang niya ang tao, pagkatapos sinabi niya, pinagsisisihan ko na nilalang ko pa sila. So nagsisi siya, di ba? Nagsisi siya. Ngayon po, mga 15 minutos na lang tayo, kapatid. Medyo bilisan natin. Alam mo ninyo, sa Quran, halimbawa, pinapakita yung pagiging perpekto ng Diyos eh. Kasi nandun kagad yung luwalhati sa Kanya. Alam mo, kumanto eh. Kung ang Quran, kapag nababasa mo yung salitang glorify, yung kasi ang translation sa English, magbigay tayo ng halimbawa. Dito sa isang surah, sa chapter 64, halimbawa, luwalhati, yung surah Al-Mulk, chapter 67, pakinggan po ninyo. Tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Blessed is He whose hand is the dominion and is able to do all things. Isa ho yan, no? So, luwalhati sa Kanya, sa Kanyang mga kamay, ang lahat ng karyan. At dito sa isang talata ng Tagabon, chapter 64, mababasa mo rin po dito yung tungkol sa pagluwalhati. Kapag nakabasa kayo ng salitang luwalhati sa Tagalog o glorify sa English, ito po'y tumutukoy sa pagiging perpekto ni Allah. Negations of all the blasphemy, yung pagiging mababang turing nila na may kinalaman sa katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po'y mabasa po niyo sa chapter 64 verse 1. Ano man ang nasa mga langit at nasa mga lupa ay lumuluwalhati kay Allah. So yan po yung tinatawag nating pagluwalhati kay Allah, which negates the defects sapagkat wala naman po siyang depekto. Ngayon, Brother Haron, kaya ba ng Diyos gawin ang lahat ng bagay? Doon tayo ngayon pumunta kasi natatandaan mo, if I may quote him correctly, ito po ang kanyang sinasabi. No? Kasi meron daw mga bagay na hindi siya kayang gawin. Pakinggan ninyo ito. Kahit daw gusto ng Diyos, hindi pa rin daw niya kayang gawin, kahit gusto niya. Tutol ako dun eh. Kasi lalabas pala, Brother Haron, yung Diyos na pinapakilala niya, tsaka ako, walang pagkakaiba. Kasi may mga gusto akong bagay eh. Pero hindi ko magawa, kahit gusto ko. Kasi wala akong kakayahan. Yung Diyos, dito na po tayo sa Quran. Meron na lang tayong ilang minutong nalalabi. Pakinggan po ninyo. Kanina binasa natin, basahin natin muli, Brother Haron. Dito po sa chapter 67, Surah Al-Mulk, the dominion, ang kaharian. Tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Blessed is He in whose hand is the dominion and He is able to do all things. Kita mo, Brother Haron?
luwalhati sa Kanya na nasa Kanyang mga kamay ang lahat ng kaharian, at Siya, si Allah, ay may kapangyarihan, may kakayahang gawin ang lahat ng mga bagay. Totoo ba yun? Ano yung bagay na gagawin ng Diyos? Yun ang dapat kasunod na tanong eh. Huwag mong ipagawa sa Diyos yung gusto mo. Kaya pala nandun siya sa premise na na hindi pala kaya niyang gawin. Kasi may mga presentation siyang ganito, Brother Haron. O sige nga, kung kaya ng Diyos, sige nga, pumunta nga ngayon ng Diyos sa harapan ko. O, hindi niya gagawin. Kasi lalabas hindi niya kaya. Hoy, hindi dahil sa hindi niya ginawa, hindi niya kaya. Hindi niya ginawa, ayaw niya kasi. Bakit? Ano ba yung mga bagay na gagawin niya, Brother? Pakinggan po ninyo. Bibigyan ko kayo ng 2 talata. Unang-una, sa Surah Hud, chapter 11, verse 107. Kung may Quran kayo, sundan po ninyo kami, mga kapatid. Tingnan po ninyo. Ganito po ang Diyos na nagpapakilala po sa Quran. Ito po ay 11 kabanata po ng Quran, chapter 11, verse 107. Ito po ang sabi. Sa bandang hulihan na po ng talata, Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Your Lord, verily your Lord is the doer of whatsoever He intends. Katotohanan, ang iyong Panginoon ang tagapaggawa ng mga bagay ng anumang kanyang naisin. Kanyang ginagawa ang anumang kanyang naisin. Yun pala, kapatid, ang kanyang ginagawa ay yung kanyang gusto, yung kanyang ninanais. Isa pa. Sa isang talata po, sa isang aya po, chapter 110 ng Quran. Pakinggan po ninyo. Dito po sa hanapin natin, kapatid. Meron pang isinabi ang Quran patungkol dyan. Na kung saan ang Diyos nagpapakilala, He is the doer of whatever He intends. Yung pala naman ang kanyang ginagawa, kapatid. Ang ginagawa ng Diyos, kung ano yung kanyang nais gawin. Sabi niya pa dito sa isang talata, Wahuwal Ghafurur Wadud. Surah Al-Buruj, chapter 85, verse 14, 15, and 16. Tandaan po ninyo. Sa verse 13, Innahu huwa yuhdi'u wa yu'id wa huwa al-ghafurur wadud dhul arshil majid fa'alul lima yurid. Ang sabi ko dito, verily it is He who begins and repeats the creations of everything. Siya ang unang-unang lumikha. Siya ang nagpasimula ng paglalang at kanyang inuulit ang paglikha. Totoo naman, patuloy siya sa paglalang. And He is of forgiving. Siya ang pinakamaawain, ang nagpapatawad ng mga kasalanan. Full of love. Ganda, wa huwal ghafurur wadud. Punong-puno ng pag-ibig. Honor of the throne, the glorious, ang nagmamay-ari ng dakilang luklukan, ang maluwalhating luklukan. He is the doer of whatsoever He intends. At Siya ang tagapaggawa ng anumang kanyang naisin, kanyang ginagawa, ang kanyang anumang maibigin, ang anumang kanyang naisin. At kapag gusto niya, Brother Haron, kaya niyang gawin. Sapagkat Siya po, Inna Allah kulli shay'in qadir. Sapagkat Siya ay may kapangyarihan, may kakayahang gawin ang lahat ng mga bagay. Anong mga bagay? Yung gusto niya. At kapag gusto niya, kaya niyang gawin. Walang imposible sa Diyos. Huwag mong ipagawa sa Diyos yung gusto mo. Ang gagawin niya, yung gusto niya. At kapag gusto niya, kaya niyang gawin. Yun naman ang malaking pagkakaiba natin sa Diyos, Brother Haron. Diba? May gusto ka. Gusto mong pumunta sa Alaska halimbawa. Pag ginusto mo ba, kaya mo nang gawin? Hindi eh. Di ba? Gusto ko rin maka-experience ng yelo.
Kaya lang, wala tayong kakayahan. Eh, ang Diyos, pag gusto niya, napakadali. At kapag siya lumika, ano man ang kanyang likain, ano sinasabi niya, Brother Ron? Diba? Simple lang ang kanyang sinasabi. At kapag siya'y lumalang, pakinggan po ninyo. Ito po ay nasa Surah Yasin, chapter 36, verse 82. Innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Verily, His command, when He intends a thing, kita mo? Kita mo, ito yung Diyos sa Quran, mga kababayan eh. Katotohanan, ang kanyang utos, kapag siya ay nagnais ng anumang bagay, kapag siya ginusto niyang gawin ang anumang bagay, ang sasabihin lamang niya, it is only that He says to it be, and it is maging at naging. Kita mo? Ganun lang eh. Kun payakun. Pag gusto niya lumika ng Jesus Christ, walang tatay, nanay lang, walang sexual na involved, sinabi lang niya, kun payakun. At ang kalid tulad ni Jesus ay kalid tulad lamang ni Adan. Nung nilikha niya si Adan mula sa alabok at kanyang sinabi, kun payakun. Naging at magiging, ako naging. So yan po, napakasimple lang. Kayang gawin lahat ng Diyos ang lahat ng bagay. Kapag ninais niya, kapag ginusto niya, gagawin niya at kaya niyang gawin ito sapagkat siya'y may kapangyarihan, siya'y may kakayahan gawin ang lahat ng bagay sapagkat siya'y may kapangyarihan sa lahat ng mga bagay. Iyan po ang Diyos sa Quran. Iyan po ang Diyos na nagpapakilala sa Quran. Ang sakdal, ang walang kapintasan, free from all defects. Kung ang Diyos, kaya niyang gawin ang lahat ng mga bagay. Nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Alam nga niya kahit paano kung anong mangyayari sa atin eh. Pakinggan ho ninyo. Alam niyo si Soriano, ayaw daw niyang puriin ng Diyos na hindi naman nauukol sa kanya. Kumbaga limit, sinabi niya yun, na-record ko yun eh. Ayoko namang puriin yung hindi naman ukol sa kanya. Yung hindi naman angkop sa kanya. Aba, limitado pala yung papuri nila sa Diyos. Eh sa atin, kulang nga yung ating salita eh. Ha? Para masukat mo kung gaano kaluwalhati, gaano kataas ang Diyos. Tingnan nyo, ang Diyos sa Quran, sakdal, dalisay, walang kapintasan, saklaw niya ang lahat ng mga bagay. Saklaw, nalalaman niya. Ha? He knows everything, sabi sa Quran. At siya may kapangyarihang gawin ang anumang kanyang maibigin, sabi sa Quran. Pag ginusto niya, sasabihin lamang niya, kun payakun. At hindi lang yan, alam niya kung ano ang nangyari sa atin at kung ano ang mangyayari sa atin. Ang sabi ho dito sa Quran, ano po? Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Yan po'y nasa Ayatul Kursi. Ha? Alam niya kung ano ang nangyari sa kanila, sa atin, sa tao. At alam niya kung ano ang mangyayari sa kanila. O kita mo? Pinapakilaman ba niya yung ating free will? Sayang, wala na tayong oras eh. Wala tayong masyadong oras. Hindi po. May free will po tayo. Ipinagpauna po niyan eh. Kung sino man ang gusto mapatnubayan, eh mapatnubayan. Eh, may free will tayo. Pero alam niya, siya na nagbigay ng free will natin, alam niya kung paano natin ito gagamitin. In His what? Siya po omniscience, all-knowing. Kung paano niya nalalaman na yung paggamit natin ng choice of free, or free of choice, or free will, eh huwag mo nang pakialaman. Hindi mo na matatarok yun. Diyan sumimplang si Kaeli. Hindi lahat ng bagay alam ng Diyos. Hindi niya alam kung paano gagamitin ng ating free will. Ha? Ganun ang sabi niya eh. May binasa sa Kawikaan eh. Hintayin natin siya, basahin niya ulit yun. Papaliwanag ko natin. Ha? Minsan naman kalimutan niyo muna yung pagiging panatiko niyo kay Kaeli. Kasi napapansin ko talagang panatiko po yung kanyang mga napaniwala ho eh. Diba?
minsan no, i-consider po nyo itong sinasabi ho namin na narinig po ninyo mula sa Quran. Kayo pong mamili. Yung Diyos na hindi niya kayang gawin ang lahat ng bagay. Therefore, katulad din natin pala ang Diyos na pinapakilala ni Kael Soriano. Yung Diyos na hindi niya alam ang lahat ng bagay. Yung Diyos na may puwet. Yung Diyos na may kahangalan, foolishness, fool, stupid, law, depekto, defects. Yung Diyos na may kahinaan, o yung Diyos na nagpapakilala sa Quran, siya po ay sakdal, walang kapintasan, perpekto, walang kapintasan, free from all defects. Alam niya anong nangyari sa atin at mangyayari sa atin. Huwag mo na intindihin kung paano niya alam yun. Para bang ganito, Brother Harold? Si Allah as-Sami'ud Du'a, ang nakapakikinig ng lahat ng panalangin. Bilyon-milyon yung nananalangin sa Kanya. Paano kaya napapakinggan ni Allah yun? Paano niya napapakinggan iba't ibang lingwahe, iba't ibang dialect? Tapos, di ba, paano niya napapakinggan? At the same time, naunawaan niya, naiintindihan niya. Aba, hindi natin matatarok ng ating isip yun. Di ba? Makontento ko na sa nakasulat na ipinahayag niya. Pinapakita ng Quran kung gaano kaperpekto ang Diyos. Ito palang pinapakilala ni Kael Soriano, bukod sa hangal na, no? Yung Diyos po niya yun, yung Diyos na pinapakilala niya, no? Subhanallah. At may kahinaan pa. Kahit anong paliwanag mo, kasi inamin niya na may kahangalan at kahinaan ng Diyos. Merong hindi alam ng Diyos, merong hindi kayang gawin ng Diyos. So, meron na lang tayo isang minutong nalalabi, kapatid. Nawa, inshallah, may napulot ang ating mga kababayan, ano? No? Ituring na lang po ninyo, malasakit po ito ng Muslim. No? Mapaniwala ho kayo, pantakin nyo, mapaniwala kayo, ang Diyos ay may kahangalan at may kahinaan. Ito po ang Quran. Ang Diyos na nagpapakilala sa Quran. Talagang tunay na Diyos. Diyos na Diyos. Al-Quddus, ang banal. As-Salam, ang walang kapintasan. Free from all defects, ang sakdal. Yan po. Inna Allah kulli shay'in qadir. At may kapangyarihan sa lahat ng mga bagay. Dalangin po natin, dalangin po namin, patnubayan po ni Allah yung mga wala pa sa matuwid na landas. O Allah, pagpalain po ninyo, biyayaan po ninyo ang mga kapatid po naming Muslim, sapagkat wala po makapagbibigay ng mga pagpapala at biyaya, kundi ikaw lamang. O Allah, dalangin po namin, ingatan po ninyo kami palagi, sampu na namin mga mahal sa buhay. Nagpapakup-kup kaming ganap sa iyo laban po sa anumang sakit, laban po sa anumang sakuna, laban po sa anumang aksidente, laban po sa anumang masamang tangka, masamang isipan ng tao na maaaring makapinsala sa amin. Nagpapakup-kup kaming ganap sa iyo laban po sa maaaring masaklap na mangyari sa aming pamilya at ari-arian. O Allah, ikinikilala po namin ng mga pagpapalat, mga biyaya mo. Patuloy kayong magbuhos sa amin ng mga biyaya, sapagkat kami po yung maasalamat sa iyo. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maraming salamat po sa inyo, mga giliw po namin taga-subaybay. Ito po ang inyong kapatid, si Brother Rashid Marindasan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Cool.